Nakikita mo ba yan? Kung hindi, lumalabo na naman ang iyong mata. Malamang wala ka na namang pera. Kung balikan man ang hirap, luha at lahat. Ito ang paborito kong desisyon at... Backstory muna tayo. Yang Red Ficus 10 o Ficus consina Red Balite ay nakuha natin sa gilid ng kalsada. Nakapost yan dyan sa TikTok at naka-vlog din yan sa YouTube channel ko. Ngayon, siguro mga almost 2 months na to ngayon at masyado ang maraming itinubo na sanga. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-brand selection at mag-wiring. Sa experience ko sa Red Balite, mas maganda na mag-brand selection at mag-wiring kapag ganito pa lang ang status ng mga branches o ng mga sanga. Yung parang hindi naman siya masyadong bata pero hindi naman masyadong matanda. No, napaka-brittle kasi ng sanga nito kapag pinalaki mo pa kaysa sa ganyang status. Sa mga baguhan na nagbo-bonsai, itong Ficus consina o Red Balite ang swak na swak para sa inyo. Kasi napakadali nitong tumubo, hindi maselan. Basta makuha mo lang yung timing sa brand selection at saka sa pagwa-wiring. Katulad na experience ko. Nung bago pa lang ako nagbo-bonsai, ang ginagawa ko dyan pagkatapos kong i-wiring, pinuputol ko yung dulo kasi pinag-iitsura ko ng parang bonsai. Yun yung mga mali na nakita ko kasi hindi lalaki yung sanga kapag pinutol nyo yung dulo niyan. Mauudlot yan, magsasanga yan sa iba. Ang ganda ng mga itinubo nito sa first branch. Ayan, kung mapapansin ninyo, meron na tayo dyan sa pinaka lower branch, no? Tapos sa kaliwa naman, ayan oh, 'di ba? At pagkatapos, meron pang abang yan. Yan, na isa na yan na tumutubo pa lang, hindi natin yan papatayin. At saka yung isa pa na yon, yan sa may papunta sa likod. Ito naman yung mga pa-upper part na sanga. Yan. Yan naman, ang dinedevelop lang naman natin dyan ay yung mula dun sa pinaka puno hanggang papunta dyan sa ano ng sanga, yung mga nakikita nyo ba yan? Yan yung tinuturo ko na yan. Mula dyan hanggang dyan, yan ang dinedevelop natin. Kasi puputulin natin yan dyan kapag yan ay naging gadaliri na, di ba? O kung gaano man ang inilaki niyan. Dahil ipupruning na naman natin kasi magpapasanga tayo ng panibago. So, yan yung mga hindi ko dati alam. Ngayon, alam ko na isinishare ko sa inyo. Ngayon, dyan sa kabila, meron din. Ang galing nitong materials na to. Ang ganda ng mga inilabas na mga sanga, no? Diyan, ganun din ang gagawin natin. So, halos applicable yun sa lahat ng sanga. Yung apex naman, ayun, nakita nyo. Hindi natin yan puputulin, ganyan lang yan. At palalaki natin ng palalakin, patutubuin natin ng patutubuin yan. Hanggang makapag-develop yan dyan sa taas ng pagpapasanga natin. Na yun ang pinaka-apex na o yung ulo na ng bonsai. No, ito yung parting likod. Pwede rin yung kabila ang harap. Mamaya makikita nyo yan. Ngayon sukatin natin. Ito ang sukat niyan. Yung wide niyan ay almost nasa 4 to 5 inches. At para makita nyo lang, kumbaga ma-imagine ninyo sa actual, ano naman kaya yung height nito? Ang height naman nito ay ganun din. Nasa 4 to 5 inches at kung mabubuo ay 5.5 siguro kasama na yung ulo. So kung ang shohin ay 6 inches, pasok ito doon sa type ng bonsai, no? 'Di ba? So maganda. Ngayon, ang isa sa dapat yung bantayan kasi kapag baguhan ka, nagmamadali kang makagawa ng isang bonsai. At gusto mo maging itsura agad yan. So gusto mo parang malinis yan, kaya puputulan mo ng puputulan para maging parang triangular siya na bonsai. Mali yun. Tiisin nyo lang at i-develop nyo yung mga branches na yan katulad ng nakikita ninyo sa video. Kasi mas magiging maganda at mabilis ang bonsai ninyo pagka ganun ang ginawa ninyo. Yung part na yan naman ang sinasabi ko na pangharap na isa pa, no, kung hindi yung kabila. Ang downside lang sa part na to, kung nakikita nyo yan yung malaking cuttings na yan, kitang-kita. Anyway, lukob lang ang katapat niyan. Ang maganda kasi kaya ito naisip kong front, ayan yung apex, oh, dyan tumubo. So kapag napalaki natin yan dyan,
Yan, hindi yan na magiging pugot, di ba? Kitang-kita mong buong buo yung materyales. Kaya sinasabi ko sa inyo, napaka-importante kapag nag-hunting kayo, nagko-collect kayo, na dun pa lang sa itsura dun sa wild o saan man yon, nakita nyo na yung base. Maganda kasi madali nang i-develop yun. O paano? Paki-follow naman ako o paki-subscribe at maraming salamat sa panonood. Tayo sa Sandali pala kasi habang nag-edit ako, nakita ko na kung ano yung dapat i-develop na apex. Ayan o, nakikita nyo ba yan? So, dapat ito, tatanggalin natin. Yan. At para yun na ang magiging apex natin na nakaabang. O sige, thank you.